Welcome sa CS True Crime. Kung first time mo sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Ang video natin ngayon ay tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng isang 1-year-old na baby sa kapabayaan ng kanyang sariling ina. Si Jaylin ay masayahin, malambing at napaka-cute na bata. Kinagigiliwan ng kanyang mga kapitbahay at katulad ng ibang bata ay palaging nakakapukaw ng atensyon. Ngunit lahat ng ito ay naglaho noong June 16, 2023. Si Cristel Candelario, may edad na 32 years old at ipinanganak sa Ecuador, ay isang single mom na nakipagsapalaran sa Estados Unidos para sa mas maayos na buhay. Siya ay nag-apply at natanggap bilang isang substitute teacher sa Citizen Southeast Campus sa Cleveland, Ohio. Ayon sa school, ay consistent at palagi niyang nire-renew ang kanyang lisensya upang patuloy na makapagtrabaho. Sa pakiramdam ni Cristel ay sa wakas, maitataguyod na niya ang kanyang buhay dahil sa siya ay may stable na trabaho at kumpletong benefits sa Estados Unidos. At dahil sa siya ay single, hindi maalis sa isip ni Cristel ang pakiramdam ng may partner at katuwang sa buhay. Hindi nagtagal ay nakilala niya si Henry sa isang social media platform. Si Henry ay isa ring Ecuadorian na tulad ni Cristel, kaya't mabilis na gumaan ang pakiramdam ni Cristel sa kanya kahit na sila ay nasa isang long distance relationship o LDR. Nag-book ng plane ticket si Cristel papuntang Dominican Republic para makapagbakasyon at para makita niya si Henry. Sa kanilang maiksing pagsasama sa Ecuador ay nagbunga ang kanilang pag-ibig at ito ay si baby Jaylin. Ngunit ayon sa kwento ni Cristel, simula nang malaman ni Henry na nagdadalang tao siya, ay nag-iba na ang pakikitungo sa kanya nito. Naging abusive daw na partner si Henry. Ayon kay Cristel, ang pangit na pakikitungo daw ni Henry sa kanya, kasabay ang mga araw-araw na problema, ay nagbigay ng matinding depression kay Cristel. Sa kabila nito ay mag-isa niyang itinatag-uyod ang kanilang anak. Hindi naman nagkaroon ng lakas ng loob si Henry na sumunod sa Estados Unidos at maging ganap na ama kay baby Jaylin. Di kalaunan ay naging madalas na raw ang pag-alis ni Cristel at malimit na pinababantayan na lamang niya ang bata sa kanilang kapitbahay. Noong una raw ay oras lamang ang pagitan at umuuwi agad si Cristel. Ngunit madalas na raw ang pag-alis nito at sa pagkakataong iyon ay 2 hanggang 3 araw na raw ito kung mawala. Minsan ay sinubukan na siyang tawagan ng kanyang kapitbahay para sabihin na ang kanyang iniwan na gatas at diaper para kay baby Jaylin ay hindi na sapat, ngunit hindi raw sumasagot sa telepono si Cristel. Kaya't wala silang magawa kundi bantayan si baby Jaylin hanggang sa makauwi si Cristel at kunin ang kanyang anak. Naging routine na ito sa kanya at unti-unti na lamang na tinanggap ng kanyang mga kapitbahay ang kanyang ginagawa. Naiiwan din daw niya ang bata sa kanyang ina, ngunit minsan lamang ito nangyari ayon sa mga kapitbahay. At bago matapos ang taon ng 2023, bilang pagse-celebrate sa end of school year, ay nag-book muli si Cristel ng plane ticket upang magbakasyon. Sa pagkakataong ito ay Puerto Rico naman ang kanyang bansang pupuntahan. Ayon sa investigador ay June 8 hanggang June 11 lamang ang kanyang stay sa Puerto Rico. Nag-share din siya sa kanyang social media account ng kanyang pag-enjoy sa kanyang bakasyon noong June 9. Tila walang problema at ine-enjoy ni Cristel ang ganda at beach sa Puerto Rico. Lingid sa kaalaman ng marami, sa pagkakataong ito ay hindi ibinili ni Cristel ang bata sa kahit na sino. Iniwan niya ang kanyang anak na mag-isa, may 4 na bote ng gatas sa tabi at nakakulong sa isang maliit na playpen sa loob ng kanilang apartment. Walang magpapalit ng diaper, kaya sa kabuuan ng pagkawala ni Cristel ay iisang diaper lamang ang gamit ni baby Jaylin. June 11 nang makabalik si Cristel sa Estados Unidos. Ngunit sa halip na dumiretso siya sa kanyang bahay sa Cleveland ay dumaan muna siya sa kanyang mga kaibigan. Nanatili at nakipag-party pa raw si Cristel ng ilang araw hanggang sa naisip niya nang umuwi noong June 16.
Nang araw na iyon ay nakatanggap ng tawag ang 911 hotline sa Cleveland. Boses ni Cristel ang nasa kabilang linya, umiiyak at sumisigaw. "Help me, my baby," ang unang salita na lumabas sa bibig ni Cristel. Pilit siyang pinakalma ng operator at tinanong kung ano ang nangyari. Ayon kay Cristel, pag-uwi niya ng araw na iyon ay nadatnan niya si Baby Jaylin na maputlang maputla at hindi na gumagalaw. Kaagad na nagpadala ng ambulansya at investigador ang 911. Si Detective Gomez at Detective TJ Powell ang humandle ng kaso ni Baby Jaylin. Ayon kay Detective TJ Powell ay sa halos isang dekada na serbisyo niya ay ito na siguro ang pinakamabigat at pinakabrutal na kaso na kanyang nahawakan. Nadatnan niya ang katawan ni Baby Jaylin na balot sa sariling dumi, maputla, butot balat at sobrang dehydrated. Ayon sa detective, hindi umano sinabi ni Cristel sa 911 call na iniwan niya ang bata na mag-isa. Sa kwento niya ay may sakit daw si Baby Jaylin 2 araw bago ito bawian ng buhay. Isang malinaw na pagsisinungaling. Nakakapagtaka rin na habang tinatanong si Cristel tungkol sa pangyayari ay nabubulol at tila hindi na ito makapagsalita ng Ingles. Di nagtagal ay nalaman din ng mga investigador ang katotohanan dahil nakita nila ang tiket at ang mga litrato ni Cristel sa Puerto Rico na kanyang ipinost sa kanyang social media account. Narinig rin sa ring camera ng mga kapitbahay ang walang tigil na pag-iyak ni Baby Jaylin dahil sa gutom, habang ang kanyang ina ay nag-i-enjoy sa araw at beach sa Puerto Rico. Sa mga araw na wala si Cristel ay dahan-dahang nanghina at naghirap ang kawawang bata habang umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Napatunayan rin sa bandang huli na ang kapabayaan ni Cristel bilang ina ang sanhi ng krimen. Sa paglilitis ay nakumbinse si Cristel ng kanyang defense attorney na umamin na lamang sa kasalanang nagawa at mag-plea ng guilty upang hindi na tumagal pa ang sitwasyon at sa pagbabaka sakali na mabawasan ang kanyang sintensya. Ngunit hindi pumabor ang judge sa kanila sa kabila ng kanyang pag-amin at nahatulan pa rin siya ng habambuhay na pagkakakulong na 0 chance for parole sa kasong aggravated murder. Nagbigay ng huling salaysay ang defense attorney ni Cristel at sinabi niya na ang sinapit ni Baby Jaylin ay hindi kagustuhan ni Cristel at maging ng sino mang ina. Siya daw ay may pinagdadaanan at masyado daw naapektuhan ang kanyang pagdedesisyon dahil sa sunod-sunod na problema sa kanyang buhay pag-ibig. Lumala daw ang kanyang depresyon at nawalan daw siya ng kakayahan na magdesisyon ng tama. Humingi siya ng patawad sa Diyos at sa kanyang anak na mahal niya. Handa raw siyang harapin ang kanyang kasalanan at sana ay intindihin din ng tao na siya ay may pinagdadaanan din. Gayunpaman ay walang dahilan upang gawin ng isang ina sa kanyang anak ang ganitong klase ng kapabayaan. Sa aking pananaw ay nasa tamang katinuan si Cristel nang gawin niya ang mga bagay na iyon. At alam niya na maiiwanan niyang mag-isa ang kanyang anak. Maging aral sana ito sa atin na ang pagiging magulang ay hindi biro. Maraming kang bagay na kailangang isakripisyo at isa na dito ang pagbabakasyon. Salamat sa inyong pakikinig. Kung may kwento kayo na gusto nyong i-cover ko, ay ilagay lamang sa comment section. Ito po ang inyong Ate Franz at hanggang sa susunod nating video.